23 lang siya kanina. Ayan, umangat na siya. 26. Ay, bilis lang. Kagi pinatakbo ko ng 113. Excited na ako kasi next time na babalik tayo rito. Sobrang dami natin dito. 27 na riders. Ganda to, nakain lang kami. Wait lang, may harang. Saan ang daan? May ibang daan? Saan ba siya pupunta? Saan ba siya pupunta? Asarap daw, tapos libre. Grabe yung paahon dito. So, kaya ba ng ma-click Mio to? Kayang-kaya naman. Hindi naman siya sobrang tarik na paahon. Oo, mataas. Paahon pa rin siya. Pero hindi siya yung sobrang, alam mo yun, na pag nakita mo, kala mo magbe-vertical ka na sa sobrang taas. Sa wakas, meron tayo picture dito. Grabe, no? So good morning guys! We're here at Shoti Motorcycle Parts and Accessories at andito si Jorno na ginamit natin last time. Alam nyo naman tuwing may rides tayo, dito tayo sa shop na to nagpupunta. At matatagpuan nyo to sa may Caloocan. So nag voice over na lang ako kasi sobrang ingay. And ito nga yung mga motor na nandito. Sobrang nag-trending ngayon yung AE lights na binebenta nila na tricolor sa mga Giorno. At ito pa rin ang gulong natin na MRF na kinuha rin natin sa shop nila. May Corsa, may Angel Pirelli, and may V-Star at may iba pa. So nandito rin yung brake pad na gamit natin hanggang ngayon. Nag-Mindoro loop, nag-Bico loop, at hanggang ngayon gamit pa rin natin yung magkano lang to. Asa mura lang to. Tapos may mga bola rin din sila dito. May mga air filter, belt, lahat ng kailangan nyo nandito naman. Pero ako may bago akong dalang bola, TSMP na made in Taiwan. So susubukan natin to 17 grams straight na to sa ating ADV 160. So ilalagay ko yung link niya sa description box sa baba. At itong air filter na to, dito rin natin kinuha sa shop nila. At yung mga ibang parts na gagamitin din ngayon, katulad ng slider piece, ay dito ko na lang din kinuha. So magkaiba nga yung gagamitin natin. JBT yung nakuha nating brand kasi ito yung available sa kanila para sa slider piece natin. At habang naghihintay kayo, may mabibila naman kayong halo-halo sa tapat ng shop nila. Kaya ito guys, mag-ready na tayo. So hi guys, good morning. Andito tayo sa parking lot at alas 2 ng madaling araw. Actually wala pa. So ngayon kasama ko si Blanca. Pupunta tayo ng Pangasinan. And wait lang, magpapahangin lang pala muna ako ng gulong. Ito pala outfit natin. Tataka kayo bakit ganito yung suot natin. Ito yung order ko sa Shopee na pwede pang ulan. Pwede rin hindi. Tapos hindi ako gano'n muna nagsuot ng mga jacket and other stuff like gear sa tuhod kasi sobrang init. Tinatry ko lang muna i-minimalize yung mga susuotin kong damit. So ito konti lang yung suot natin. Pagbigyan nyo na ako. Ito pala yung unang ride ko ulit after 2 months ng mahaba-haba. Pupunta tayo ng Pangasinan sa may Daang Kalikasan ba or Daang Katutubo yun. Hindi ko alam yung difference pero titignan ko na lang mamaya kung bakit magkaiba yun. And kaya ito lang muna yung suot natin kasi sobrang init. Pero nagtaka kayo bakit hindi ko sinuot yung riding air cool jersey natin kasi kagabi, kahapon pala nag-jogging kami nila Mimidong and yung mga friends niya sa UP. So ginamit ko na yung kulay dilaw, yung version 2 natin. Yan yung picture. Tapos dala ko rin yung black version 1. Ayun yung susuotin ko pauwi kasi sobrang init mamaya pag pauwi tayo. So ayun yung plano ko kasi ngayon madaling araw pa naman. So I think okay muna to. Pero pag pauwi tayo, sobrang init kasi tanghali tapos weekday so matraffic. So kailangan ko talaga nung air cooled natin kasi sobrang init para presko. So papahangin lang gulong. So yan, check ko yung hangin niya. Nasa 23 lang siya kanina. Ayan, umangat na siya. 26. Kailangan ng target natin 29. Diba? Mababa onti yung hangin. Kaya dapat mapahangin kayo bago kayo mag long ride. Actually kahit hindi lang naman long ride, dapat regularly every week nag-check kayo ng hangin yung once a week. Sir MJL, di mo ba recommend tigasan yung gulong mo? Ayoko tinitigasan ng sobrang gulong kasi madulas. Natry ko na siya before. Tigasan mo yung gulong mo, sobrang dulas. Pag sobrang lambot naman ang gulong mo, makapit siya pero pag nalubak ka, masisira yung mags mo. So sa likod, 33. Sinusundan ko lang yung hangin ni Honda.
So guys, andito ba yung mic ko? Wait lang, hindi ko yung mic ko nasa... Di pantay. Ayan, okay. So, chinek ko lang yung mic ko kung nasa baba natin. Eto, asa Valenzuela tayo at papunta na tayo kay paring Norwell. Siya ang makakasama natin ngayon. So, niyaya ko si Jing tsaka si Koy kaso di sila pwede. And ito, papunta kami daang kalikasan ni paring Norwell. 30 minutes ETA ko sa kanya. Sa Balagtas yun eh. So, sa Balagtas ko pupuntahan si paring Norwell. And, time check. Ay, di ko pa naayos yung oras ko. 6:23 pa rin nakalagay. Time check, it's 1:51 a.m. Ang meet up time namin dapat doon alas 2. Kaso nangyari, nakalimutan ko yung gloves ko sa kwarto. Nakalimutan ko yung cellphone ko na pang navigate. Sa mga nagtatanong, Sir MJL, natulog ka ba? Yes po, natulog tayo ng 4 na oras. Natulog ako kagabi. Alas 8 na. Alas 7 ako humiga. Pinilit ko matulog talaga. Pinilit ko matulog. Pero hindi naman ako sobrang nahirapan. Nakatulog din naman tayo after 1 hour. Gawa ng nag-jogging nga tayo nung umaga sa UP Diliman. Nakaano ako guys, almost 6 kilometers lang pala. Kasi this next month, sasali tayo ng Manila Marathon. So tatakbo lang tayo ng 10K. Wala na kasing slot sa 21 kilometer. Kasama natin si Mimi Dongdon, tatakbo rin siya ng 10K. Ayan, so excited na ako kasi before, sumasali naman ako. Nag 21 kilometer na ako before. After pandemic ata yun. Tapos ngayon na lang ulit ako tumakbo. Sobrang namiss ko yung pagtakbo. Gusto ko lang i-share guys kasi nakaraan nga, nasa Germany ako and lagi ako lumalabas para lang magkape and sobrang active ng mga tao doon. Talagang lagi sila nagmamarathon, physically active. And ayun nga, na-curious ako, sabi ko bakit ganun, maski mga bata sa kanila tumatakbo. And yun nga, bata pa lang pala sa ibang bansa. Yung PE talaga nila, literal na PE, physical education nila. Talagang may gym, talagang tumatakbo, talagang alam yun. Ibang-iba sa PE natin na tinuturo na, alam niyo na yun sa eskwela. So doon talaga, they take it seriously. Kaya wala lang, parang na-influence din ako na yun nga. Tapos habang nasa loob ako ng barko, nakikita ko yung mga taong nagbabike sa labas, nakikita ko yung mga tumatakbo. Parang alam niyo yung freedom talaga na naiingit ako, gusto ko rin gawin yung ginagawa nila kasi di ko magawa kasi nasa loob tayo ng trabaho. Nagagawa ko naman pero not all the time. So ngayong pagbalik ko, nakabalik tayo rito sa Pilipinas ng May 10 at ang date ngayon is 13 ata. Grabe no, parang 13 ba? 14? Di ko alam. Basta Thursday ngayon, 13 ata. And parang 4 na araw pa lang o 5 araw, nagmotor na kagad tayo palayo. Ganun ako ka-excited. Ang dami ko nang kagad ginawa. Tumakbo ko, nakapag-upload ako ng vlog. Sobrang productive. Feel ko, sobrang productive ko. And talagang wala ko pinapalipas na oras. Kamusta naman yung mga tulog natin? Every 3 a.m. ng madaling araw, nagigising ako at hindi na ako makatulog. Gawa nga siguro nung nag-a-adjust pa yung body clock natin. And ayun. Okay naman ako, guys. Sobra lang din ako na homesick sa mga messages ninyo at sa mga pag-aantay nyo ng vlogs natin. Kaya, syempre, hindi natin papatagalin yan. Ride kagad tayo. Wala pang 1 week guys, nag-ride kagad tayo. As promised, sabi ko sa inyo, babawi ako sa inyo. Tuwing nakabakasyon naman tayo, tatagtarin ko kayo ng ride. Next week, may ride ulit tayo. Ayun yung mahaba-haba nating ride, pasagada. So, MJL, bakit sagada na naman? Guys, kasi iba yung ride pa Mountain Province. Ito yung lugar na sarap balik-balikan. Scenic view, maganda kalsada, malamig ang panahon, ang daming pwedeng gawin, ang daming pwedeng puntahan. Ang cons na nakikita ko pag pupunta ng Mountain Province, ano ba? Siguro medyo magastos sa gasolina dahil paahon. Speaking of gasolina, nag-reset na ako ng trip meter bago tayo umalis. So, 39 km per liter. Bakit mo na-reset, Sir MJL? Kasi guys, nagpalit tayo ng bola kagabi. Actually, di siya kagabi, kagahapon sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Alam niyo naman, dyan yung go-to ko bago ko mag-long ride. So, pinalinis ko yung panggilid ko. Nagpapasabay na ako ng palit ng bola. 17 grams from TMSP ba o TSMP? Basta yan. Taiwan brand. Tinignan ko anong brand. Taiwan brand siya. At na-recommend din pa rin Justin. So, nung chinek yung bola ko, may kanto na rin siya. Slider piece ko, may isang part doon na medyo maluwag na. So, pinalitan na rin natin. Ma-dragging kasi, tsaka maingay pag maluwag ang slider piece ninyo. Kaya, pinapalitan ko na. Hindi naman siya sobrang luwag. Medyo maluwag ng konti. Magkano lang naman slider piece. Yung slider piece na ginamit ko is JBT. Doon ko na rin sa shop nila Daryl kinuha yun. So, yung TSMP lang binaon ko. Meron silang bola pero Showa yung brand. I think Showa is from Thailand. Ayun, and then ito 25 minutes yung ETA natin papunta kay parang Justin. And 6:27 na. Grabe guys, grabe yung mga balita.
sobrang sobrang gulo ng bansa. Shoutout lang guys sa mga boboto po sa next election 2028. Please magsuri po kayo and vote wisely. Kasi guys, nakasalalay sa bawat isa sa atin yung future ng ating bansa. Sobrang gulo, alam niyo yun, sobrang nakakaawa. Pilipino, kapwa Pilipino, imbes na nagtutulungan, tayo ay nagsisiraan. And that's so sad. One thing we can do is we can vote and we can, alam niyo, bumasa tayo sa social media. It's also a way to help our country. Mag-voice out kayo, speak. Sa ano nga, sabi nila, see something, say something. Huwag kayong manahimik. So sa mga nagtatanong pala guys, kung kumain ba ako ng breakfast, kumain po ako ng isang noodles at isang pirasong tinapay. Instant noodles lang, yung Lucky Me. And tinatamad ako magluto sa umaga. Then kakain naman tayo mamaya sa may Tarlac, sa ating favorite stopover. Na-miss ko na yung sausage roll. And miss ko na yung cafe latte doon. Ang ETA ko ata Pangasinan, doon sa pupuntahan natin is 196 km from sa pinanggalingan natin. So, malayo-layo siya ng unti lang. Pero halos 400 km babiyahin natin ngayon dahil nga balikan ride to. Sinasanay ko ng ating katawan. Sabi ko nga sa post ko nakaraan, kaya ako binubugbog ng katawan natin sa workout and everything. Ito sa kondisyon, sa mahabang biyahe kasi para panagsagada tayo, kailangan sobrang maging mentally alert tayo, physically active, physically ready. Kasi guys, 27 tayo, sobrang dami natin. Ang dami rin nating asukasuhing tao. And syempre hanggat maaari gusto kong maging successful yung event, zero accident, masaya lahat, and makarating kami on time sa pupuntahan namin. And magawa yung mga gusto namin gawin. Kaya talagang pinaghahandaan ko rin yan. Alam ko pinaghahandaan din ng mga kasama natin yan. And hindi biro din yung ride na yun. Kasi nga, ang layo nun Ang layo nung pupuntahan natin doon. Parang siguro 13 to 14 hours pag diniretso nyo siya. Pero kung may mga stopover, abutin kami siguro 17 hours. Or to 18. 17 to 18 kasama mga stopovers namin. Siyempre kakain kami, ganyan. Labas kami kakain, labas kami kapagas, di ba? Tourist spot na titigilan namin. So 17 to 18 hours kami nasa kalsada. Dati nga sobrang lala, inabot kami ng gabi. Same. So, ayan na si paring Norwell, nagpapagas. Namiss natin niya si tropa. So, from here, 2 hours yung ETA natin bago makarating sa shelter lap. At after 2 hours, dun kami magpapahinga at magkakape rin muna at kakain saglit. So, yun. So guys, ayun na si paring Norwell, nag-gear up na kami. Mamaya niya na rin susuotin yung vest sa bandang Tarlac. So yun nga, sabi ni Norwell sobrang init daw, bakit ka daw natripan mag-ride? Sabi ko, matagal ka ng plano mag-ride sa Daang Kalikasan. Tsaka ganoon din talaga wala mamimili ka lang kung either tagulan or taginet. Wala man tayong magagawa kung taginet okay lang. Kaya nga, ito medyo light lang yung suot natin. Pero guys, I don't recommend, huwag niyo akong gayahin. Hanggat maaari magsuot kayo ng gears. Ngayong araw lang to, ngayon ko lang gagawin to. Next ride natin, naka-padded tayo na riding jersey. Tapos naka-knee guard din tayo. So mga kataka, bakit di ako bumibili ng boots? Pinag-iisipan ko pa kasi ang init din sa paa minsan ng boots. Police! Help! Police! Checkpoint tayo guys. Diretso lang. Thank you. Dito tayo hinarang. So diretso lang naman tao. Maganda 'di ba? May mga checkpoint. So dami ng mga krimen na nangyayari ngayon. So okay yung mga ganon. Ano? Ay, bilis lang. Kagi pinatakbo ko ng 113. Si Jorno nga, napabot mo 107 yun eh. Pero ang nagustuhan ko nito, ang bilis tumakbo. Mabilis ko marakata ng kahit duluhan. So guys, yung takbo natin kanina, kasi tinry ko talaga yung bola. So kahit sa bandang dulo, malakas yung hatak niya, umabot ako 113. Tinigil ko na lang, hindi ko na sinagad siguro kaya hanggang 115 or 116 siguro. Mga ganyan, maximum na siguro. Nakakatakot yung sobrang bilis eh. Gusto ko lang talaga mabanat, gusto ko lang makita yung difference ng bola natin.
At na tayo sa Shell Tarlac at kakain na kami ni paring Norwell. Nakikita ko na yung sausage roll dun sa tapat. At cafe latte. Excited na ako kasi next time na babalik tayo rito. Sobrang dami natin dito. 27 na riders. Actually 27 riders pero kasama yung back ride. Nasa 30 plus pala tayo, no? 30 plus pala tayo kasama yung mga back ride. So sobrang dami namin. Excited na ako, guys. Yeah. Ha? 1.5 hour. Simula sa Balagtas? Oo. So sabi ni Norwell, 1.5 hour lang daw simula sa may Balagtas papunta rito. By the way, nasa 40 km per liter nag-range yung gasolina ko kasi nga hinataw natin eh. Pero tipid, no? Nakatipid ako. Hataw 40 km per liter. So tatanggalin ko na yung vest ko kasi pag alis namin dito medyo magliliwanag na eh. So kakain lang muna kami tapos i-check ko yung next stop namin kasi di ko nga sure, di ko alam yung daang Kalikasan tsaka daang Katutubo kung ano pinagkaiba nila eh. Pero ayun, isa yung pupuntahan natin. Papakita ko na kung ano yung pupuntahan natin. Tara, kain na. May sausage roll kayo? Wala? Meron. Isa ako. Tapos wala na kayong white chocolate oatmeal? Wala na. Ito masarap din kasi ito eh. Tapos cafe latte. So kakain muna kami ni Norvel. Ito pa rin yung helmet natin. Ito yung sinasabi kong visor na binili natin from Shopee lang. Eh may patay na lamok. Dumi ng helmet ko, kakalinis ko lang kahapon. So sobrang daming marks ito kahapon. Ginawa ko, bumili yung Colgate na white. Pinahiran ko siyang Colgate na white tapos pinunasan ko ng basahan para mawala yung mga dark marks na hindi kaya punasan ng tubig. Chicken empanada ka? Ano kaya? Ako sausage roll tsaka cafe latte. Yung malaki, hot. Hindi ka siya lang ako magpapayo. Kasama natin si, hindi na pala Zenitsu, si Norwell na lang kasi wala na yung pula niyang buhok. And ito, nakain lang kami. Hindi pala ako nakabili ng tubig. Bili akong tubig mamaya kasi mainit yung biyahe Oo, natin. yun nga. Hanap tayo sa 7-Eleven. May tubig dyan, no? Yan na lang. Hindi, pero mamaya rin, pag kasi para malamig yung tubig, pwede din. Kumbaga kahit 7-Eleven na lang doon. kahit maliit lang. Bago pumasok ng Ano ba? looban. Ang sarap, guys. Namiss ko itong sausage roll. So si Norwell naghahanap ng itinerary na pwedeng puntahan sa Sagada. Kasi ganun din yung ginawa namin last time. Kami sa Sagada, Bababayasang Pass, para may kakaiba. Yung sa akin naman kasi sabi ko nga kanina sa vlog, kaya ko siya ginagawa para lang sa mga kasama natin na first time magkasagada. Alam mo yun, para sa group. So ako masaya naman ako kasi sa pag-ride kahit sa akin yung itinerary same. Tapos ang masaya rin kasi doon yung mga kasama natin. Kaya ayun. Pero kaya nga sabi ko sa mga pupunta sasama sa Sagada ride, hawak niyo oras niyo, gawin niyo yung gusto niyo gawin, mag-stay kayo na overnight or gusto niyo pumunta sa mga ibang lugar. Pero sa akin, as personally, masaya na ako sa ride. Pero ang ganda kasi no, yung scenic na view no, kahit onti yung itinerary. Pwede po makipump? Thank you. Okay lang. Thank you po. So yan, nakipump lang ako ng hazelnut. Meron doon sa loob eh, no? Ayan. So pag pupunta kayo dito sa may Shell Tarlac, may pump dyan para may flavor pa. Ang ganda ng buwan! So guys, ito paalis na kami. Kita nyo naman, nagliwanag na. Pero it's only 5:21 in the morning. So medyo natagal na kami dahil sa akin. Kung makikita nyo sa camera, ayan, kulay orange na yan. Gawa nung nasira na yung chin mount. Kaya lagi ako may baon na spare. Kasi pag nangyari nga yung panahon na to, na masisira siya. Kaya pagka uwi ko, papagawa na naman ako ng chin mount. And buti nangyari na rin siya ngayon bago magsagada. At least nagawa ng paraan. So guys, 1 hour and 27 minutes papunta rin sa pupuntahan natin. And let's go. Babalik lang tayo papunta. Ayan, Shell Tarlac. Ito po yung lagi naming tambayan. At nagliliwanag na. Ang taas naman ito. Grabe, di ko mahabol yung Winner X sa tapat natin. Di ko kaya. Nag-100 na ako, di ko mahabol yung Winner X. Ayun siya sa tapat natin. Tinry ko lang naman.
Ganda kasi ng daanan, kita nyo, diretso. Oh, sarap magmotor. So guys, kung titingin kayo sa kanang bahagi, na si Haring Araw. Hi, good morning Haring Araw. Ito yung unang patak ng araw sa atin dito sa May Norte after 2 months. At nakikita ko yung mga kabundukan doon. Doon ba tayo pupunta? Parang feel ko doon tayo kasi kakaliwa tayo ron. At andito na tayo sa May Kamiling, Arko ng Kamiling. Saan ba siya pupunta? Saan ba siya pupunta? Guys, so nakikita ko na siya rito. Ayun, no, yung mga bundok sa harapan, no? Diyan tayo dadaan! Sa kalagitnaan yan, excited na ako. At magpapalipad tayo ng drone. So, chinat kasi Sir Manny. Sir Manny, tanong ko, pag nagpalipad ba ako ng drone tapos malakas yung hangin, okay lang ba? Okay naman daw, kaya na naman daw. Huwag lang daw sobrang lakas. So guys, we're here na sa mga Tarem. Ito may simbahan dito. Hindi ko alam kung ano simbahan to. So may mga direction na tinuturo sa akin. Ayun, I love mga Tarem. Kakaliwa na ako. Ito, kaliwaan. So palatandaan nyo. Ito may school. Ayan, may school. Umangan Center, something like that. Tapos kakaliwa kayo rito. Ayan o. Yes, dito tayo kumaliwa. Ayan na, mga kabundukan. Nasa harapan ko na sila. I'm so excited. Wait lang, may harang. Road close! No. Wait. Saan ang daan? May ibang daan? Sa may yung mga Tarem Bridge 2. Yung may paliguan doon, sa may ilog. Sa may ibang daan pa rito. Sige po, salamat po. So guys, sarado daw dito. Doon daw tayo sa labas ulit, lalabas tayo, tapos bandang diretso pa. So di ba nandito tayo? Angat tayo rito. Dito. Dito. Yun lang guys. Medyo fail tayo ngayon. Pero hindi pa naman tayo nakakaganong sobrang layo. Konti pa lang. Kaya pa naman habulin. Tapos pag-gasa rin tayo. May Petron dun eh. Wala na natang gasolinahan dito eh. So ito na ulit yung labas kanina na dinaanan natin papasok. Kakaliwa tayo. Which is mas malayo ng 7 minutes as per Google Maps. So 7 minutes yung layo niya. Kaya pag may nadaanan tayong gasolinahan, papagas muna tayo. 2 bar ako, si Norwell, di ko alam ko ilan. Pero yun, pagas daw muna kami. Sana may Petron. If sa tanongin nyo ako saan ang recommended kong gasoline station, sa Petron, pag generic sa Uno, alam ko kung alam niyo yung Uno, pero yung kulay blue yung logo niya. Recommended ko siya kasi ilang beses ako nagpagas doon, okay naman. And mura siya. Hindi siya nung panahon na nagmamahalan lahat. Hindi siya basta bigla nagmahal. Dahan-dahan siya. So, recommended kayo mga ganong gasolinahan na hindi talaga tinake advantage yung price o gas oil price hike. Alam niyo yun. Sige, unti pa. Okay na po. Salamat. 522, 5.96. Ouch! 18 kilometers pa lang pala. Ito tayo, dito tayo dadaan eh. Actually, lumagpas na tayo kanina kasi hinabol ko kasi yung Petron. Kaliwa na lang tayo rito, pasok tayo rito. So guys, so dito tayo sa may Pa-Aguilar, pumasok, padaang Katutubo. At to be honest, hindi ko alam kung makakadaan ulit kami rito. At hindi ko rin alam kung may iba pang daan, papasok ng Daang Kalikasan. And tignan na lang natin, abangan nyo na lang din. Ayan na, medyo mataas na tayo. Nakakita na ako ng medyo scenic na part. At tataas pa tayo ng tataas.
Nagpa-full tank na tayo. Ang mahal na gasolina. Ang mahal na gasolina, guys. Grabe, ang taas namin! So ito may tindahan dito. Joke lang, hindi pala tindahan, bahay pala yan. Napakaliwa tayo rito. Daang Katutubo and Daang Kalikasan. Ito, dito tayo. May signage naman na nakalagay eh. Daang Katutubo and Daang Kalikasan. Tapos 11 minutes na lang away dun sa bridge na sinet kong destination. Tapos bigla tayong pinabalik, no? Kung kailan malapit na. Ay sir, bawal po dito. Uy! Damn! Ang ganda! Ang ganda na ro! Nakikita ka na yung mga dadaanan natin. Grabe! Oh my God! Look at this view! Look at this view! Look at this view! Look at this view! Oh my God! Ang ganda! Woo! Sarap! Grabe to. Paraiso. Oops, sirandaan. Ingat lang kayo. Baka, oy, puta! Wow! Wow! Are you guys seeing this? Kung may hintuan dito, nahiminto na ako kasi mamaya may sasakyan dumaan. Eh, di ko mapalipad yung drone. Grabe, gusto ko magpalipad dito. Natin sa bandang baba. Mahaba pa naman ito. Pero grabe, what a scenic view. Grabe, no? So guys, tumama yung drone natin. Wow! Ang ganda rito. Bibidyohan kita. Ko-controller ko siya. Paparada lang ako ron. Ang sarap sa pakiramdam na after ng araw-araw na trabaho na ginagawa natin at makakauwi tayo sa Pilipinas at makakapagmotor sa ganitong kagandang lugar, sobrang nakaka-recharge ng mental state natin to. Kaya dapat guys, sulitin nyo pag may mga oras kayo makapasyal sa mga ganitong lugar dahil sobrang nakakatanggal ng stress. Showing up here on the fence, I try again, it's all pretend. I burn all over you. Picturean ka to dyan. Cellphone. Ganda rito guys, oh. So guys, kanina pa kami nakabilad at pa-picture video lang kami. Hindi kami makarating-rating sa pupuntahan namin. Sobrang lapit na namin. Pero masaya lang masasabi ko. Nasulit namin tong lugar na to. Nasulit yung gasolina. At ito, papunta na tayo ron. Yun, ang ganda kasi ng view. Napakaganda ng view. Napakaganda ng view. So yun lang din talaga rito guys. Walang gasolinahan, wala ganong tindahan. Kaya mahirap talaga matirikan. Grabe naman sa view to, napakaganda. Ayun na, yung pagliliguan namin, nakita ko na sa baba. Grabe yung paahon dito. So kaya ba ng ma-click Mio to? Kayang-kaya naman. Hindi naman siya sobrang tarik na paahon. Oo, mataas. Paahon pa rin siya. Pero hindi siya yung sobrang, alam mo yun, na pag nakita mo, kala mo magbe-vertical ka na sa sobrang taas.
Ito kaya naman to. Kumbaga may masadaanan tayong mas malala. Pag nakapunta kayo ng The Mansion sa La Union, yung matinding paahon. Dami namin dun, mga kasama namin yung mga subscribers. Yung mga kasama natin nakaraang subscribers ride, tawanan sila eh. Taas kasi. Grabe, excited na ako sa Besang Pass. Ang pinagkaiba lang dito sa Besang Pass, ganito rin kaganda yung view. Mas malamig nga lang doon. Doon yung may hamog eh. 4 minutes na lang, doon na tayo sa baba. Ito na lang din, sumama sa atin si paring Norwell. Dahil napakahirap din mag-isa rito, tapos masisiraan ka. Parang ang tagal ng rescue, wala pang signal. Kanino kayo hingi ng tulong dito? Ang tagal namin doon nagbibideo, wala man ang dumadaan na sasakyan o motor. Kaya yun din ang recommend ko guys, hanggat maaari, huwag kayo mag solo ride dito. Mag-ride kayo ng solo ride pag linggo or sabado na maraming taong dumadaan, maraming nagmumotor. Pero kung mag-solo ride kayo ng weekdays, baka ganito yung ano nyo. Ayun! Yung famous na kalsada. Yun yun na rin, pinicture ni parang Justin. Makakapagpa-picture na rin tayo sa kanya. At walang tao. Ayos, di ba? Uy, may motor dito. Honda Smash, Smash ba yan? Ay, hindi ko alam. F-150 yan yun. So sa baba nito maliligo tayo. Dito tayo magpipicture. Sa wakas, meron tayong picture dito. Ayop ka parang Justin, narating ko rin. Nakaraan nakikita ko lang sa picture niya to na may naliligo rin sa baba oh. Ayun pala yung nakasasakyan, naliligo rin sila rin sa baba. Ang ganda. Antay niya, maliligo tayo dyan. Nakikita niyo, ito yung motor natin at hindi ka na makakadaan dyan dahil sobrang pataas at hindi pa siya ayos. Papapicture lang tayo dito. Tapos sa baba nito, itong tulay na to, lalagay ko yung address niya. Ayun, may sasakyan. Ang linaw ng tubig. Bababa tayo rito para maligo. May mga naliligo ron. Hindi ko na sila i-zoom. Siyempre, personal life nila yan. Pero maliligo tayo dyan sa baba. Saan nababaan ito? Nababaan doon. So babalik lang tayo ron. Yan sa paring Norwell. Papapicture lang tayo. Diyan tayo ligo. Linaw, no? Tayo sa may lilim oh. Pero mas maganda ata doon no. Sarap boy, liligo kami ni paring Norwell. Tapos doon ata yung bihisan. Dito. Ha? Bababae mo. Doon tayo bababa. Babalik lang tayo na onte. Sila yung nakasalubong natin kanina eh. Galing no? Sarap ng ganitong buhay no? Latag ka ng tent mo dyan. Grabe, ito dapat yung pupuntahan ko nakaraan eh. Nung bago ko umalis, di ko na napuntahan. Pero ngayon, napuntahan namin yung paring Norwell at wala ganong tao. Kaso saan ang daanan? Alam ko dito eh. Saan dumaan yung sasakyan? Dito ba? Oh, dito nga. So dito lang yung daanan guys, sa may right side. Dito dumaan yung sasakyan. So sa mga nagbabalak ng sasakyan, kaya naman po kasi may nakababang sasakyan kanina na ewan ko, Montero ba yun? Oo. Ayun nga lang, rough road shit. Sorry na pamura ko. Rough road lang. Forget what I've said. Rough road lang to. Pero kaya naman. Huwag na kayong pumiga, pababa naman siya eh. Tsaka maiksi lang naman yung pagka-rough road niya. Dami pa tayo nadaan ng mas malala dito eh. Ayun lang maganda minsan na pag naka-experience ka ng sobrang lala, medyo, alam mo yun, hindi ka na nagugulat sa ganito. Pero, pero syempre, mahirap pa rin. Ayan, so medyo lalapit tayo sa pagliliguan natin. Nilapit namin yung motor. Ayun siya. Para medyo kita namin yung gamit namin. Sobrang init nga lang, walang lilim.
Antayin lang namin umalis siguro yung sasakyan sa likod namin. Tapos liligo na kami rito. Ang linaw oh. Ang daming uwak dun oh. Tapos ayun nga, may CR naman doon. So, ayun. Yung pagliliguan namin, solo namin ni Norwell. Linaw ng tubig dito. Kulang lang ng lilim. Guys, ito na. Tatapok na tayo. At ang sarap ng tubig. Flashing. Kaso madulas. Ah, dulas! Ah, shit! Madulas, madulas. Malumot. So okay yung tubig dito, medyo malamig. Sobrang malumot nga lang yung mga bato, kaya ingat kayo, baka madulas kayo. Ah! Parang ito mas malalim. Ah, dito mas malalim. Tapos hindi sobrang dulas ng bato. Arwen! Ah! So guys, mas okay yung part na to. Kanina madulas yung bato ron eh. Tapos may isa pang layer. Ewan ko kung mas okay dito. So ito yung unang layer. Mukhang malalim din to. Ito yung pangalawa. Huwag ka dyan, pangit dyan. Dito maganda. Madulas to eh. Ito yung pangatlong layer. Pangalawa, una. Check mo nga rito kung malalim, Norwell. Madulas. Masarap. Masarap daw, tapos libre. Kumbaga pinakabayad mo na rito, gasolina. Diba? Okay na, solve ka na rito. So may mga pumunta naman, mga 4 na riders. Malayo naman yung pinag-parkingan nila sa amin. Sorry guys, alam nyo naman, you can't be too careful these days. Tapos ito rin, oh, mukhang malalim din dito. Akit kaya tayo rito. Ang galing nung gumawa nung bato-bato na to, ah. Mas malalim ata rito. So may isa pang layer ulit. So okay din dito. Okay din dito, pero mas gusto ko rito. May bula-bula rito eh. So guys, tapos na kami maligo. Ayan si paring Norwell. And para akong niluto sa tubig, sa init. Ewan ko, di pa halata pero for sure sunog-sunog na yung kulay ko. May sunblock akong baon pero di ko na nabaon kasi init na kami. Kanina pa kami kanina pa kami nakabilad. Kaya sobrang kinailangan ko na lumubog sa tubig. So ito, gamitin ba natin CR doon? O doon lang na tayo sa ano? Doon na lang, no? Para mas maayos CR doon, eh, no? May CR ba dyan? Meron, oo. Diyan lang, sa may mga motor. So may CR doon, so magbibihis lang muna kami. And, magtutuloy-tuloy muna kami, guys. Magbablog na lang ulit ako pag kumakain na kami sa karinderya. Kasi, kailangan namin mag-speed up ng konti kasi gutom ka na. Gutom na ako. Sige. Gutom na ako, pasensya na. So, kita-kits na lang tayo sa karinderya. Magbibihis muna kami. Hi, guys! Jollibee. Hindi ko na nabidyoan yung pagkain natin kasi gutom na ako. Kaya si Norwell gutom na gutom din. Mas marami pang kinain sa akin yun. And eto, nagpo-phone lang kami saglit. Papalipas lang. Pahinga lang saglit. Then, dire-diretso na uwi. Parang 4 hours pa yung ETA namin. Papunta sa bahay. Siguro siya 3 hours kasi Bulacan to eh. Daya, no? Daya mga taga-norte eh. Yung mga tatawa-tawa lang sa cellphone lang. Oh. Dami pang energy pag umuwi eh. Ayun, so yun guys, sobrang enjoy. Buti kasama natin si parang Norwell. Salamat sa pagsama sa atin, Norwell. And ayun, sa next ride natin, sa Gada, medyo marami na tayo ron. Excited na ako. Kasi ngayon nakapag-warm up na tayo. Sa init, ewan ko parang wala nga akong suot na damit eh. Sobrang presko talaga na itong damit na to. Hindi dahil gusto ko bumili kayo, pero gusto ko lang talaga i-compliment kasi sobrang presko talaga.
And ayun, panlaban sa init. Sayang lang, hindi ko nasuot nung papunta yung isa kasi nga nasa labahan pa yung version 2 natin. And ayun guys, dito ko natatapusin natin video kasi sobrang haba na nito. Ewan ko kung baka umabot to na 1 oras o halos 1 oras. And see you na lang ulit sa next ride guys. And maraming salamat sa pag-abang sa video na to. And tuloy-tuloy na to. Bye bye guys.